Magandang hapon at ang ating pong text ay muli pong babasahin sa Book of Lamentation chapter 3 verse 22 to 23. NLT version. NLT version. Sabi po dito, the faithful love of the Lord never ends. His mercies never cease. Verse 23, great is thy faithfulness. His mercies began apace each morning. So, iba po doon sa ibang version, nauna po yung great is thy faithfulness. Kasi po yung akin pong point of the message dito ay meron pong tatlo. Ako nais po nating pagbulay-bulayan, tatlong mga sub-points, mga sub-puntos na nakrap po natin ito. Una, yung faithful God. Unang puntos. Pangalawang puntos ay yung tinatawag na great is thy faithfulness. Kung paano niya ipinapakita yung kanyang katapatan sa atin. So, number 2 po is they are new every morning. So, yun po ang nilalaman ng ating pag-usapan ngayon. Topical po ito. So, glory to God. Muli pong babasahin sa wikang Tagalog. Hallelujah. Sa wikang Tagalog, wala na po yung ating. Sa wikang Tagalog po, sabi dito, pero King James Version po ito, sabi niya, sa mga kaawaan ng Panginoon ay hindi tayo nalilipol sapagkat ang kanyang habag ay hindi nauubos. Sabi dito po. Ang verse 23, ang mga yaoy bago tuwing umaga, dakila ang pagtatapat. Dakila ang iyong pagtatapat. So, purihin po ang Panginoon. Bayan po muna ninyo na bago tayo maghayag ng kanyang mensahe. Hayaan mong manalangin po muna tayo sa pambungad na panalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We bless you, we honor you, we glorify you, God. Hallelujah. Panginoon, napakabuti mo. Napakabuti mo sa iyong mga anak. Kaya sa mga pagkakataong ito sa oras na ito, O Diyos, ikaw ay aming itinatampok sa trono ng kataas-taasan, sa kahabagan mo, Panginoon, sa iyong katapatan, Panginoon, sa iyong dakilang pagmamahal, O Diyos, sa aming mga buhay. Lord, patuloy kaming naniniklod sa iyo. Patuloy kaming nagsusumamo sa iyo sapagkat ikaw ay Diyos na mabuti. Ikaw ay Diyos na palaging nakatuon at nakatunghay sa iyong mga anak. Lord, sa dakong ito, salamat, Panginoon, dahil, O Diyos, hindi po naging hadlang, Panginoon. Lord, ang season na ito ng crisis season, ang pandemya na ito, hindi naging hadlang upang ang iyong salita, Panginoon, O Diyos, ay hindi mabigyan ng daan. Kaya naman po, Ama, napakabuti mo. Itinatas ka namin sa oras na ito. Lord, wala kaming ibang hangarin, Panginoon, kundi ikaw ay aming maparangalan. Kundi ikaw ay aming mag-glorify. We glorify you, Father. Naniniklod kami, o aming Diyos. Salamat sa pagmamahal mo. Salamat sa iyong kahabagan. O Diyos, sa oras na ito, Panginoon, nais po namin magpapakumbaba sa iyo. Lord, ano man ang nakikita mo balakid sa katawan ng iyong alipin, Panginoon, sa oras na ito, Lord, naniniklod po ako. Yamang walang naililingid sa iyo. Lantad sa iyo, Panginoon, sarapan mo, O Diyos. Lord, ang buhay ng iyong abang alipin. Lord, alam ko kung hindi ako karapat-dapat sa iyo, sa iyong harapan. Naniniklod po ako, Panginoon. Patawarin po ako, Diyos. Lord, patawad, Ama. Kung meron kang nakikitang balakid, anumang bahid na nakikita mo sa aking katawan, Panginoon, naniniklod ako sa mga pagkakataong ito. Forgive me, Father God. Forgive us, Lord. Lord, wala kong saysay ang iyong mga salita. Lord, kung ang kapatawaran ay hindi mo may kawat sa mong alipin. Lord, patawad po, Panginoon. Patawad po, Diyos. Patawad. At sa oras na ito, salamat. Dahil alam namin ikaw ay, Lord, faithful God. Ikaw ay faithful God. Handa mo kaming patawarin sa lahat ng aming mga kasalanan, sa lahat ng aming mga pagsalansa. Alam namin nakikinig ka sa kalangitan. Kaya masalamat. At Lord, tunghayan mo ang gawain sa hapong ito. Manguna ka, Lord. Lord, speak to your word, Father God. Lord, descend the power of the Holy Ghost. Lord, we invite the presence
of the Holy Ghost. And let the Spirit speak in our hearts, O God, in the name of Jesus. Lord, in a mighty, glorious way, speak unto us, O Father God. Mangusap ka. Lord, sa puso, sa buhay ng iyong alipin, Panginoon, upang ikaw, O Diyos, ay maluwalhati sa mga oras na ito, sa mga pagkakataon ito. Ikaw ang magsalita sa kalagitnaan ito. Lord, kulang ako sa kaalaman. Hindi ba iningit sa iyo? Dumidepende ako sa nais mong ipagawa at sasabihin sa mga pagkakataon ito. Ikaw ang magsalita at itago mo lamang ako. Sa likuran mo, Panginoon, ang sa gayon, ikaw ang makita, hindi ang aking kahinaan at ang aking katauhan. Oh Father, oh Jesus, Holy Spirit, we give you glory. We give you praise. We honor you. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. And by the power and the anointing of the Holy Spirit, this is my prayer. And all the saints of God will say, Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, papuri sa Diyos, palakpak sa Diyos. In the name of Jesus, thank you, Lord. At so, ulitin ko po. Ang ating pamagat ay glorify thy faithfulness. So, purihin po ang Diyos na dahil sa kanyang dakilang habag sa atin, dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, higit sa lahat, yung kanyang katapatan sa ating buhay, ito po yung nilalaman ng ating pong teksto. Mula sa Lamentation chapter 3, verse 22 up to 23. Na yung kanyang pag-ibig na walang maliw at yung kanyang katapatan higit sa lahat na kailanman ay hindi kayang arukin ng unawa ng tao. Oh, blessed be the name of Jesus. So unang, bigyan ko po ng pansin na glorify, no? Thy faithfulness. Una sa lahat, ang attributes po ng God na nakapaloob dito po sa ating mensahe, dito po sa ating teksto ay una, He is a loving God. He is a merciful God. And He is, most of all, He is a faithful God. He is a faithful God. Kaya nga sabi niya dito, glorify thy faithfulness. Na alam natin, hindi nagmimintis, hindi nagmamaliw kailanman ang katapatan ng Diyos. So, bigyan po ng pansin yung salitang glorify. Glorify means to give honor, to give dignity, to give praise, to give reverence, to worship. Ito po yung sinasabing glorify. So, marapat nga po ba na may glorify ang Diyos sa buhay ng kanyang mga anak? Tingnan po natin kung gaano katapat. How faithful is our God. Ito yung sinabi sa una nating text. Sa una nating sub-points. The faithful God. The faithful God. Sabi po ng Deuteronomy chapter 3 verse 9. Hallelujah. So, nakakapanibago po kasi ikaw lang po yung nagsasalita at ilan-ilan lang po yung nakikinig. Pero sabi dito, Deuteronomy chapter 7 verse 9, sabi niya, know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love to thousands, to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments. Sa Tagalog po, sabi niya, alalahanin ninyo na si Yahweh ay Diyos na hindi marunong sumira ng kanyang pangako, tapat siya sa lahat ng umiibig at sumusunod sa kanya at ipadadama niya ang kanyang pagmamahal hanggang sa ika-1,000 lahi. O purihin po ang Panginoon. So makita po natin dito sa book of Deuteronomy chapter 9 verse chapter 7 verse 9. Ito po yung mensahe. Kung matatandaan po natin, ito po yung mensahe ni Moses
sa mga Israelita. Sapagkat yung mga Israelita ay nanggaling po sila sa pagsuway sa Diyos. Pinaalalahanan po ni Moses, no? Pinaalalahanan po ni Moses sa mga pagkakataong ito. Nang sabi niya sa mga Israelita ay, alalahanin ninyo ang Diyos. Alalahanin ninyo ang Diyos, na siya ay Diyos. Sabi niya, na di marunong sumira sa kanyang pangako. Siya ay tapat. Mula pa sa inyong mga ninuno. Sabi, siya ay tapat. Siya ay Diyos na tapat. No? Sa lahat ng mga umiibig at sumusunod sa Kanya. At ito'y Kanyang ipadarama sa ika-1,000 lahi. O purihin ko ang Panginoon. O glory to God. So ito'y sinasabi ni Moses sa mga Israelita na sabi niya, kilalanin niyo ang Diyos para hindi na kayo muli mahulog pa sa pagkakasala at pagkakamali. Na dapat alam ninyo, itatak ninyo sa inyong puso, itatak ninyo sa inyong isipan na ang Diyos na nasa inyo ay Diyos na tapat, ay Diyos na totoo. At siya ay hindi marunong sumira sa kung anumang sinabi niya sa inyo. Kaya nga ang Diyos kung magsalita, hindi po siya madaldal. Hindi po madaldal ang Diyos. Piling-pili po siya kapag nagbitaw ng salita. Kasi tinitiyak niya na kapag sinabi niya, sinabi niya. At ito'y hindi magbintis. Yun po yung katangian ng Diyos. Why? Because He is a faithful God. Amen? Oh, glory to God. So ngayon, ito pong verse na ito pong talata na ito mga kapatid, ito po yung tatlong gabi, pinag-iisipan ko, yung sinabi niya, sabi niya, ipadadama ko ang aking katapatan, ang aking pag-ibig hanggang sa ika-1,000 lahi. Oh, hallelujah. Pero sabi niya, may pagkakondisyonal. Kasi ang sabi niya dito, to those who love Him and to keep my commandments. Pero sabi niya dito, sabi niya, ipadadama ko ang aking pag-ibig, no? Sa ika-1,000 saling lahi. 1,000 generation. Kung alam lamang ng mga Israelita sa panahon noon, kung gaano kalawak ito, kung gaano kalayo itong sinasabing 1,000 generation, bisinsanay ang mga Israelita at ang mga mananampalataya sa oras na ito ay maaring hindi tatalikod sa Kanya. At maaring magkaroon ng pag-asa at patuloy na mananampalataya sa Kanya. Kasi ito po yung 3 gabi na hindi po ako mapakaling. Hindi po ako mapakaling sa sinasabing 1,000 generation. So tingnan po natin kung ano sinasabi ng 1,000 generation na ito. Kung hanggang gaano kalayo ito, kung gaano kalawak itong 1,000 generations. No? 1,000 generation. So sabi dito sa Book of Matthew, chapter 1, verse 17. Book of Matthew, chapter 1, verse 17. Sabi po dito, sa makatwid, 14 na saling lahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. At 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Jesus Christ. So, dito makikita po natin, mula kay Abraham, mula po sa the father of faith, kay Abraham, to David, 14 generations. 14 generations. Mula po kay David at hanggang pagka-bihag nila sa Babylon, 14 generation din ulit. So all in all, meron ng 28 generations. So mula sa pagpalaya sa kanila, sa pagkakalipin sa Babylon, until hanggang kay Jesus Christ, another 14 years. So sa lahat po, kabuuan ay meron lamang pong ilan? 42 generation. Sabi niya,
Sabi po niya, sa Book of Deuteronomy, chapter 7, verse 9, sabi po niya, 1,000 generations. 1,000 generation. Pero mula po kay Abraham, hanggang kay David, hanggang pagkakabihag nila, at hanggang kay Jesus Christ, ay meron lamang pong ilan? 42 generations. 42 generations. Mula kay Abraham at hanggang kay Jesus Christ. At mula kay Jesus Christ, hanggang sa panahon natin ngayon, meron po tayong 2,020 years. Dahil 2020 na tayo ngayon. So, 2,020 years. Dinivide ko po siya kasi ang isang generation, tiningnan ko po siya sa panahon natin ngayon, ang isa pong generation po ay sa minimum computation is equivalent to 30,000 years. Ang isang generation ay 30,000 years. Yung 30,000 years, 30 years ang isang generation. Inumpute ko po yung isang generation times 1,000 na sinabi nga po ni Moses, 30 years times, ano po ito yung minimum computation. 30 years times 1,000 generation is equivalent to 30 years. 30 years. So, kung makita po natin, kanina, balikan po natin, yung sinabi niya doon sa Matthew chapter 1, verse 17, na meron po siyang 42 generations. Dinivide ko po yung 2020, ang resulta po, dinivide ko siya sa 30 years, minimum computation, 30 years in one generation. Yung 2020, lumabas po siya ng 67.33. Ni-round up ko po hanggang 68. So 68 plus 42, ilan po? Equals 110 generation pa lang tayo. Sa ngayon, ito po yung computation ko, 2 gabi, hindi ako makapagkatulog dito. Ni-research ko po talaga, sabi ko, kasi gusto kong i-connecta dito sa ating Glorify Thy Faithfulness. Tiningnan ko po yung 68 generation plus 42 generation is equals to 110 generation. Ilang generation po yung sinabi ni Moses? 1,000 generations. So, kumbaga sa bilang, hindi pa po tayo umabot sa kalahati. Kumbaga, sa 1,000 generation, na meron tayo ngayong 110 generation, tapyas po lamang ito. Tapyas po lamang ito sa sinabi ng Diyos sa sinabi ni Moses sa mga Israelita, na sa 1,000 generation, ipaabot ko ang aking katapatan, ang aking habag sa 1,000 generation. Oh, hallelujah! Purihin po ang Diyos. Kaya walang dahilan, kapatid, kahit mayroong pandemic, dapat hindi maging anemic yung ating pananampalataya sa Diyos. Dapat hindi maging anemic yung ating pananampalataya kahit dinadaanan pa tayo ng pandemic. Dapat hindi maparalyze yung ating pananampalataya sa Diyos. Why? Ang Diyos ay tapat until 1,000 generations. So walang dahilan, kapatid, na maapektuhan tayo kahit sabihin na natin sa ating paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot sa kasamaan ng araw kung dumating. Di ka matatakot sapagkat yung nasa Kanya ay tapat ang Diyos. Sabi niya sa Book of Deuteronomy chapter 7 verse 9. Sabi niya dito po, alalahanin niyo na si Yahweh ay hindi marunong sumira ng kanyang pangako. Tapat siya sa lahat ng umibig at sumusunod sa Kanya at ipadalaman niya hanggang sa ika-1,000
saring lahi. So dito po niya ipinapakita yung lawak ng katapatan ng Diyos. Ipinapakita niya dito sa sulat na ito, no? Sa pahayag ni Moses sa Deuteronomy chapter 7 verse 9. Ipinapakita niya kung gaano kalawak at kung gaano kahaba ang faithful God, ang katapatan ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. Itong verse na ito ay, ano po siya, yung tinatawag na conditional. Conditional po itong verse na ito. Doon po, sabi niya, doon po sa umiibig at sumusunod sa Kanya. Alam ko, naniniwala po ako, na ang lahat ng mga taga-Disibilyo ay masunurin. Naniniwala po ako, hallelujah, na ang lahat ng mga taga-Disibilyo at ang lahat ng mga Kristiyano ay claim na sila po ay mapagmahal. I claim na sila po ay masunurin. Glory to God. Because ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay totoo na ating pinaglilingkuran. Sabi niya dito, the faithful God. Ganun katapat ang Diyos. Ganun niya ipinakita ang kanyang katapatan. So, sa susunod po, sabi niya dito, great is thy faithfulness. Sabi niya sa unang bahagi ng Lamentation, sabi niya, great is thy faithfulness. So, dakila ang katapatan ng Diyos. So, paano nga po ba niya ipinapakita yung kadakilahan at katapatan niya? Hallelujah. Sabi niya sa Awit chapter 107, sabi niya dito po, hallelujah, hanapin ko po. MSG version, sabi niya dito, sabi niya dito, in your desperate condition, you called out to God. He got you out in the nick of time. Sabi niya dito, in this desperate situation, ipinapakita ng Diyos yung kanyang faithfulness. Na sabi po niya dito, God is faithful during our desperations. Ipinapakita niya dito sa verse na ito na God is a faithful God. Na kahit ang tao ay parang desperado na. Kumbaga, parang sa panahon ngayon ay parang halos dumating na sa punto na ang tao kapag desperado na nawawala na ng pag-asa. Parang gusto nang bumibigay sa Panginoon. No? Pero sabi niya dito, nung kayo'y tumawag, sabi niya, yung mga nagmamahal ko, na tumawag sa akin ay dinidinig ko. Hallelujah! Hallelujah! Maraming mga tao ngayon, nasa sitwasyon ito ng pandemic, na parang, lalo na yung mga mahihina pa sa pananampalataya, parang napupunta sila sa desperadong kalagayan. Desperate conditions sila. But then sabi ng Panginoon, sabi niya sa Psalms 91 verse 14. Ito po sinabi niya. Sabi niya, sabi niya dito, because He loves me, says the Lord, I will rescue them because you made known my name. Oh. Pero sa nagmamahal, sabi ng Deuteronomy kanina, ipadadama niya yung kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000,000 lahi. Pero dito sabi niya, pinatutunayan niya dito na during our desperate time, sabi niya dito, those who loves me, says the Lord, sabi ng Panginoon, sa Psalms 91 verse 14, sabi niya, because He loves me, says the Lord, I will rescue them. I will rescue them. I will protect them because you made my known. You made known my name. Alam ko na lahat ng nakikinig sa oras na ito ay nagmamahal sa Diyos. Alam ko po ng lahat ng nakikinig sa oras na ito ay umaasa sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, I will rescue you. Kapatid, kung ang pamilya natin, hindi ko po alam kung anong sitwasyon meron ka.
Di ko po alam kung anong sitwasyon ka sa iyong pamilya. But then, sabi ng Panginoon, I will rescue you. Kung ikaw ay totoong nagmamahal sa Diyos, kung ikaw ay totoo at tapat na umibig sa Diyos, I will rescue you. And I will protect you. Sabi niya, kahit ang bilang ng patay sa iyong paligid ay 10,000, di ka maano sa mga serpiente at liyong mapapagis. Sapagkat susuguin ko ang maraming anghel para magbabantay sa inyo. Hallelujah. Glory to God. Ito yung patunay ng Diyos sa kanyang great is thy faithfulness. Yung dakilang katapatan ng Diyos sa ating mga buhay, pinatutunayan niya na kapag ikaw ay tumawag sa Kanya. Psalms 91 verse 5, pag sila'y tumawag sa akin, Psalms 91 verse 14, verse 15, 16, sabi niya, pag sila'y tumawag sa akin, laging handa ako na sila'y pakinggan. Ang lahat ng nagmamahal sa Diyos at sumusunod sa kalooban ng Diyos, laging makikinig ang Diyos. Pag sila'y tumawag sa akin, laging handa ako na sila'y pakinggan. Di magmipitis. Sila'y bibigyan ko at gaganting palaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Oh, glory to God. That's why, yung pandemic na yan, walang dahilan na makalapit sa iyo. Pandemic, he cannot come near you. Why? You are sealed and you are covered by the blood of the Lamb. You are covered by the blood of Jesus. And you are protected. You are protected by the faithful God. By our faithful God. Because His great is thy faithfulness. Dakila ang katapatan ng Diyos. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Ipinapakita po niya yan. Na siya ay Diyos na tapat. Siya ay Diyos na hindi marunong sumira ng pangako katunayan. Nung sinabi niya yan sa panahon ni Abraham, nung ilang taon bago magkaanak si Abraham, nangako ang Diyos kay Abraham. Doon po sa Hebrews chapter 6 verse 13. Tingnan mo po, hallelujah. Sabi niya dito, Hebrews chapter 6 verse 13, sabi po dito, nang mangako kay Abraham ang Diyos, siya ay nanumpa sa kanyang sariling pangalan. Yamang wala nang hihigit pa rito sa kanyang pinanunumpaan. Hallelujah, mapapanumpaan. Isipin natin, naghahanap ang Diyos ng mataas na pangalan para yung kanyang sinabi mula doon kay Moses. Nasabi niya, yung aking katapatan, nakataya ang aking pangalan. Mismo ang pangalan ng Diyos ang nakataya sa kanyang pangako nung siya'y mangako kay Abraham. Wala na siyang makitang mataas na pangalan. Isang patunay na siya ay tapat. Isa ay Diyos na tapat na ginamit niya ang kanyang pangalan. Ginamit po niya ang kanyang pangalan upang patunayan na ako ay tapat sa inyong mga anak ko. Amen. Na kapag sinabi ng Diyos, sinabi niya. Kapag sinabi ng Diyos, hindi magmamaliw. Yan ay totoo. Amen. Glory to God. So, during this stress, sa ating mga kabalisahan, sabi po dito, sa ating mga distress, kung paano, sabi ng Panginoon, sabi niya, Psalms 118 verse 5, in my distress, I call to you, Lord, and He answered me and set me free. Oh, hallelujah! Hallelujah! Makita natin yung kadakilaan ng katapatan ng Diyos sa panahon ng ating mga bagahag sa buhay sa sitwasyong ito. Huwag po tayo pa-apekto. Na sa oras na tayo tumawag sa Panginoon, ang Panginoon ay tapat. Ang Panginoon ay totoo. Ang Panginoon ay, sabi niya dito, faithful. Kaya sabi niya, great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. No? So kaya, pag tumawag tayo sa Diyos sa panahon ng ating pagawag, lalo na sa sitwasyon ito, na hindi natin malaman kung saan tayo babaling, kung saan tayo pupunta. Dahil kung nandun ka, may virus. Kung pupunta ka doon, di mo alam kung sinong may virus.
Kung sinong affected ng virus. Kung pupunta ka sa labas, hindi mo alam kung lalapit ka kung sinong affected ng virus sa panahon na ito. But only God can protect us sa panahon ng ating distress. Kapag nasa distress tayong kalagayan, hopeless na tayo, maaaring hopeless ka, distress ka. Kapatid ko, may Diyos na tapat. May Diyos na totoo. Na hindi kanyang kayang iiwan. Hindi kanya kayang pababayaan sapagkat siya tapat sa iyo. Imagine natin kung gaano katapatan ng Diyos. Gaano katapat ang Diyos sa GCPLU na dating KMICF. Mga kapatid ko, kung magpuri kami sa Panginoon, nandun po kami sa gilid ng batuhan. Na pag umuulan, nainitan, naunawan, naarawan kami, nainitan kami, nasa batuhan kami nung araw. Year 2000, year 2005. 2001, 2005, until 2005, nasa batuhan po kami. Wala po tayong masisilungan. Wala po tayong faith house na kagaya nito ngayon. Wala pa po yung Halilwan, Kamis, Aba, Riyadh 1, Riyadh 2, Moail, Riyadh 3, Moail, Bisha. Wala po tayong masilungan nung araw. Nananatili po kami sa batuhan. Doon po kami nagpupuri sa Diyos. Doon po kami nagbabible study. Doon po kami nagpupundak ng gawain. Pero sa paglaon ng anak ng Diyos na umibig sa Kanya, nananatili sa pagsamba sa Kanya. Nananatili sa pag-asa na balang araw ang katapatan ng Diyos ay masilayan. Dito sa samang ito, dito sa GCPLU na ito, kapatid ko, 2006, nagkaroon po tayo ng Halilwan sector, nagkaroon po tayo ng Kamis sector, and then, pangatlo, Abha sector. Nagpapala pa po kami habang ginagawa namin yung Abha sector. Yung namin ng church ng Abha sector no araw. Glory to God! Glorify thy faithfulness! Katapatan ng Diyos hindi naglaon after few years. Nagkaroon ng Hanilto. Nanganak ang simbahan, nagkaroon ng Hanilto. Nagkaroon ng Riyadh 1, Riyadh 2, Riyadh 3. Nagkaroon ng Bisha, nagkaroon ng Moail, nagkaroon ng Philippines. Glory to God for His faithfulness. Glory to God! Dahil sa katapatan ng Diyos sa atin. Hindi natin sinabi na tayo mabuti. Hindi natin sinabi na tayo magaling. But then nakita natin ang kabutihan ng Diyos. Nakita natin ang katapatan ng Diyos. Nakita natin ang habag ng Diyos. That it will never end. It will never end. Oh, hallelujah. Kaya walang rason at walang dahilan na ikaw ay bumitaw sa Panginoon. Walang dahilan kahit sa anumang pandemic na ito, anumang sitwasyon na napagdaanan mo sa buhay. Never lost hope for this crisis. Never lost hope. Hallelujah. Never lost hope. Hallelujah. Glory to God. Never lost hope to this season of crisis. Wala namang crisis sa buhay mo aside from this pandemic. Never lost hope. Hallelujah. Sapagkat ang Diyos ay tapat. Sabi niya, God is faithful despite of unfaithfulness. Ang Diyos ay tapat sa kabila ng kawalan ng pagtitiwala. Anong sabi niya? 2 Timothy chapter 2 verse 13. Hallelujah. 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 2, verse 13. CEP version. If we are not faithful, He will still be faithful. Christ cannot deny Himself. Christ cannot deny of who He is. If we are not faithful, God is faithful. Sapagkat hindi niya ma-deny na siya ay Diyos. Si Kristo ay tapat at inalay niya ang kanyang buhay hanggang sa uli hininga doon sa krus ng Kalbaryo. Oh, hallelujah! 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 Na kahit nakita niya yung kanyang kaisa-isang anak na nagdusa para sa kasalanan, hindi niya inalintana na mapahamak ito sapagkat mahal kanya. Mahal tayo ng Diyos. Tapat ang Diyos sa atin. His mercies never fail. His faithfulness never fail. Walang rason. Walang rason na umalis ka sa Panginoon sapagkat sabi niya ang nasa Kanya. Gagawa siya ng paraan ay maging tapat sa Kanya.
Gagawa siya ng paraan. Kaya meron tinatawag na siya niya, He is a God. Because of His enduring faithfulness. Because of His enduring faithfulness. Yung lawak ng iyang kanyang unawa, yung lawak ng kanyang katapatan, inaabot tayo, kapatid, upang tayo hindi mapunta sa kapahamakan. Doon niya ipinapakita, doon niya ipinapakita yung kanyang katapatan sa atin. Sabi niya, great is thy faithfulness. Dakila ang katapatan ng Diyos sa atin. Kahit naghuhulag po yung aking puso, gusto ko kayong makita at makaharap. Anibersaryo ito. Pero nag-uumapaw kagalakan ng aking puso sapagkat ang Diyos ay gumagawa ng kapamaraanan kung paano may hayag at maipaabot sa kanyang anak ang kanyang mensahe. Ganon kabuti ang Diyos. Ganon katapat at ganon katotoo ang Diyos. At sabi po dito, sa pangatlong bahagi ng ating puntos, sabi po dito, they are new every morning. They are new every morning. Bawat araw, His mercies begin afresh each morning. Sa bawat araw, gusto ng Diyos, bago ka, sapagkat dakila ang katapatan ng Diyos. Sabi niya, they are new every morning. God will go before you to clear the way. Kung meron pang hindi klaro sa iyong dinadaanan, sa iyong tinatahak, God, sabi niya dito, will give you, sabi niya, God will give you, sabi niya, new everything, every morning. Lagi ka, from glory to glory, gusto niya baguhin ka, i-clear ka. I-clear yung buhay mo. Sabi niya, God will be with you to empower you. God will be with us to empower us, to those who love God, to those who love Christ. Tutulungan tayo ng Diyos upang mabigyan tayo ng lakas sa hinaharap natin, maaaring sa anumang problema sa pamilya, sa kalagayan ng mundong ito. God will empower us. God will strengthen us. Hallelujah. Sabi niya sa Psalms 91 verse 10. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Pag-i-assist po, Pasumilbil. Sabi po niya dito, Psalms 41, verse 10. Sabi po niya dito, sa akin ay mabagka, Yahweh. Ako'y kaawaan. Ibabalik mo ang lakas ko. Kaaway ko'y babalingan. Hallelujah. Sa English po, Coach, na maganda yung sa English nila eh. So ito po yun. So, hallelujah. Sabi niya dito, sa English ko, pag ano, bigay mo sa akin, babasahin ko. Para maano po sa, kasi marami yung ano ba dito eh. So, salamat po, Coach. Sa pag-assist, salamat po, Coach. Psalms 41, verse 10, sabi niya, but thou, Lord, be merciful unto me, and arise me up, that I may requite them. Ngunit ikaw, o Panginoon, maawa ka sa akin, at ibangon mo ako upang aking magantihan sila. So, ibang version po ito. So, purihin po ang Panginoon. Hallelujah. So, bakit niya ipinaabot? Bakit po niya ipinaabot sa 100,000 o sa 1,000 henerasyon yung kanyang katapatan? Salamat po. Bakit pinaabot ng Diyos? Nang sabi niya doon sa Deuteronomy chapter 7 verse 9 na hanggang 1,000 saling lahi. Bakit po niya pinaabot ng 1,000 saling lahi ang kanyang katapatan?
to strengthen us. Bigyan upang mabigyan tayo ng lakas. Na kung minsan tayo nanghihina, na kung minsan tayo ay dumadating sa punto na hindi natin alam ang ating gagawin, He will strengthen us. Sabi niya, they are new every morning. Na sa bawat araw, gusto niya na gagawin kang laging bago sa iyong buhay. He will strengthen your faith. He will strengthen us, yung kalagayan natin. Kaya sabi, they are new every morning. Huwag kang matakot. Sabi niya, palalakasin kita. Sabi sa ibang term, palalakasin kita dito sa Psalms, wag sa ano kasi mas mano dun sa ano, wag sa Psalms 41 verse 10. Sabi niya, palalakasin kita, tutulungan kita. Huwag kang mag-alala, anak. Sa panahon ng krisis mo sa buhay, sa panahon ng pandemyang ito, tutulungan kita, palalakasin kita. At itataas ka, I will uphold you to the righteous hand of my Father. I will uphold you. Oh, hallelujah. Hallelujah. Kung bakit niya pinaabot po ng 1,000 henerasyon ang kanyang katapatan sa atin upang tayo ay manatili sa Kanya. Upang tayo'y umasa sa Kanya. Upang tayo'y magtiwala sa Kanya. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Ganon siya kadakila. Tapat ang Diyos. Sabi niya, they are new every morning. Sabi niya, great is thy faithfulness. Sabi niya, they are new every morning. Laging sariwa tuwing umaga. Hallelujah. Huwag po kayong mainip kasi 1 oras na lamang po ang mensahe. Purihin po ang Diyos. Pang-apat ko pong tanong. Dito na po tayo marahil magtatapos. Sabi niya, how can we glorify God to His faithfulness unto us? How can we give glory to God to His faithfulness? Paano natin maparangalan ang Diyos? Nakita natin kung gaano katapat ang Diyos. Nakita natin ang Diyos na dumating ang panganib, dumating itong pandemya na ito, iniingatan ka. Iniingatan ako. Iniingatan ng ating pamilya. Walang napahamak. Paano natin maibalik sa Diyos yung glory? How can we glorify God? Sabi pa rin niya sa Lamentation chapter 3 verse 23. They are new every morning. Bawat umaga, laging bago. Sabi niya, sikapin po natin mga Kristiyano na sa bawat araw ng ating pamumuhay ay mayroong nababago. Hallelujah. Sikapin natin na sa ating ugali, sa ating pagkatao, sa bawat araw ay laging nababago sapagkat tapat ang Diyos na tumawag sa atin. Tapat ang Diyos na pumili sa atin. Why? Upang tayo ay maging sariwa bawat umaga. Amen. Subukan mong humarap sa taong mabaho. Maasiwa ka. Maasiwa ka. Kung ang tao ay hindi malinis, hindi fresh, hindi presko, lalo na sa ating mga asawa, kung ang asawa natin hindi presko kuminsan, parang nawawalan tayo ng gana. Ang gusto ng Diyos, ganon din tayong mga asawa. Gusto natin ang ating may bahay, ang ating asawa ay sariwa lagi sa paningin natin. Laging mabango ang ating asawa. Ganon din ang ating Diyos. Gusto niya na yung mga anak niya ay sariwa sa pagharap sa Kanya. Why? Sabi niya, yung katapatan ko ay igagawad ko sa inyong mga anak ko. Hanggang sa ika-1,000 salin lahi. Gaano kahaba yung 1,000 salin lahi po, mga kapatid? Kung sa computation ko kanina ay 110 pa lamang po, o 112 sa aking computation, napakalayo pa. So, kaya nga, ipadadama niya yung kanyang katapatan maging sa anak ng sa anak ng ating mga anak, sa apo ng ating mga anak, apo sa tuhod, apo sa talampakan. Sakop pa niyan sa katapatan ng Diyos. Sakop pa ng Diyos ang katapatan niya.
doon sa mga henerasyon na sumusunod sa atin. Hallelujah. Ganun kalawak, ganun kahaba itong katapatan ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya sabi niya, they are new every morning. Sabi niya dito, how can we glorify God? Sikapin natin ng ating buhay. Laging sariwa, laging bago sa harapan ng Diyos. Laging may nababago, laging may naayos yung ating pag-uugali. Laging may naayos. Number 1. Number 2, in all we do, glorify God. Sa lahat po ng ating mga ginagawa, luwalhatiin natin ang ating Diyos. Sabi niya sa NIV version ng 1 Corinthians 10:32, sabi po dito, so whether you eat or drink, or whatever you do it for the glory of God. Ano man daw ang iyong ginagawa? Kung ikaw may kumakain, sabi niya, uminom ka man. Gawin mo ito upang maparangalan ang Diyos. Sa atin pong paglilingkod sa Diyos, maring ikaw ay nagta-transport, maring ikaw ay nagluluto, maring ikaw Bible study leader, maring mahusay kang mag-deliver ng salita ng Diyos. Gifted ka. Anumang ministry meron ka. Anumang ministry meron tayo. Sabi niya, gawin mo ito sa ikararangal ng ating Ama. O purihin po ang Panginoon. Nag-glorify po natin siya. Kapag ginagawa natin, huwag nating ariin ang kaluwalhatian ng Diyos. Huwag nating ariin. Ginawa lamang po tayong vessel ng Panginoon upang may sa katuparan niya sa atin ang katapatan ng Diyos sa ating buhay. Vessel lamang po tayo. Huwag nating angkinin ang gloria ng Panginoon para mag-glorify natin ang Diyos. In all we do, glorify God. In all we do, Jesus Christ be lifted up sa buhay natin. In all we do, dapat pa itaas natin si Kristo. Saan man tayo, kahit nandoon tayo sa Pilipinas, itaas natin si Kristo. Kung tayo man ay magtatatag ng panibagong sekta o panibagong sektor ng Jezebelio, itaas natin si Kristo. Jesus Christ be lifted up. Saan man sulok ng mundo, Jesus, kung saan ka napunta, para maparangalan mo ang Diyos, mag-glorify mo ang Panginoon sa iyong buhay. Jesus Christ be lifted up. All over the world, Jesus Christ be lifted up. All over the world, maparangalan natin ang Diyos. Kung may plano kang umuwi sa Pilipinas, itatag mo si Jesus Christ sa iyong buhay at itayo mo sa iyong iglesia, Jesus Christ be lifted up, na pararangalan mo ang Diyos. Imagine kung paano tayo sinamahan mula sa kawalan. Nung wala pa pong simbahan yung aming mga pastor. Madaling araw pa pumupunta sa kamis, namumulot ng gulay, namumulot ng balon-balunan at atay para may makain lamang kami. Sa gawain, nag-aambag-ambag kami ng tig-5 pero hindi sumasapat para sa pagkain pagkatapos ng gawain. Pero glory to God! Glory to God because of His faithfulness, of His great faithfulness. Nakita natin kung gaano kadami ngayon, glory to God, gaano kadami ngayon ang Jezebelio sa kabutihan ng Diyos, sa karangalan ng Diyos, sa katapatan ng Diyos. Nakita natin kung gaano nag-i-spread ang Jezebelio. Kaya sabi ko sa inyo mga kapatid, upang mag-glorify natin ang Diyos sa ating buhay, whatever we do it for the glory of God. Do it for the glory of God. Glorify God. Jesus Christ be lifted up sa buhay natin. Sa buhay ng bawat isa. Iangat natin si Kristo sa ating buhay. Hindi ang ating sarili. Huwag ang ating sarili. Laging glory to God. Laging praise God. To glorify God. Glory to God. Purihin ang Diyos. Nag-glorify natin ang Panginoon. Sabi dito sa pangatlo, in our faith, glorify God. Sa ating pananampalataya, luwalhatiin natin ang Panginoon. Nasaan yung haba ko? Wala yung haba ko.
In our faith, in our faith, glorify God. Sa ating pananampalataya, kahit ano pa ang napagdaanan natin sa buhay, kahit ano pa, mga lingkod tayo ng Diyos. Alam ko, may ibang sektor na nahihirapan. Alam ko, na may mga ibang sektor, nahihirapan sila. Pero sabi ng Panginoon, o sabi ni Habakuk, sabi ni Habakuk chapter 3, verse 17, up to 19. Sabi niya dito po, hallelujah. Sabi niya dito, bagamat di namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas. Kahit na maantala ang pamumunga ng olibo at walang aanihin ang mga bukirin, kahit na mamatay lahat ng mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at masaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Sa ano maganda dito eh? Maganda dito eh. So ito yung instant ni ito yung instant ni ano yan, coach? Ito yung instant po ni ni Habakuk. Nasabi niya, kahit hindi mamunga ang mga pananim, kahit wala akong anihin, sabi niya dito, magtiwala pa rin ako sa Diyos. Magtiwala pa rin ako sa Diyos. Aasa pa rin ako sa Diyos. Kahit ang church ko ay ilan lamang ang umatin. Kahit ang church ko ay walang finances, kulang sa finances, still, alam ko, ng faithfulness ng God ang mag-aahon sa akin. Kaya pinaabot niya sa 1,000 taon, 1,000 henerasyon, hindi 1,000 taon, 1,000 henerasyon ang kanyang katapatan sa atin upang pagdating ng araw, kapag tayo umasa lagi sa Diyos at dumepende sa Panginoon, sabi niya, iaahon tayo ng Diyos. Magagalak pa rin ako. Magagalak pa rin ako sa Diyos na aking sinasampalatayanan. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Kapatid, purihin po. Sabi niya dito, ito yung sabi niya sa MBB, sabi niya dito, bagamat di namumunga ang punong igos, at hindi rin namumunga ang puno ng ubas. Kung ang pamumunga ng ulibo'y mabalang at walang aanihin sa mga bukirin, kahit mamatay ang mga tupa sa kulungan at dadaanan ng salot ang bakahan sa mga silungan, sabi niya dito, mananalig pa rin ako kay Yahweh. Ako'y magagala dahil sa Diyos na aking kaligtasan. Hallelujah! Kaya napakaliwanag dito sa MTV. Nasabi niya, mananalig pa rin ako sa Diyos at ako'y magagala sa Diyos na tapat sa akin. Hindi ako mawawala ng pag-asa. Kahit sa sitwasyon ngayon, kahit sa pandemic ngayon, kapatid ko, kung ikaw man ay buntis ngayon, kung ikaw man ay mayroong anak, kasisilang pa lamang, huwag mong alalahanin na kung ano ang maging kinabukasan niyan. Dahil ang kinabukasan niyan ay tiyak sa Diyos. Sapagkat ang sabi niya, ang aking katapatan ay hanggang sa 1,000 lahi. Hallelujah! Hallelujah! Walang rason na manghina ka. Ina, walang rason. Kung ikaw man ngayon ay nagbubuntis pa lamang ng iyong anak, malaki ang iyong pag-asa sapagkat ang katapatan ng Diyos ay hanggang sa 1,000 lahi. Ilang thousand years yan? 30 years. 30 years, kinukompute ko po yan sa, binabasihan ko sa 30 years. 30 years na, tawag nito, kada henerasyon. Abot po siya, kinukompute ko siya, 30 times 1,000. 30,000 years. 30,000 years. At ang generation natin ngayon ay nasa 100 pa lamang po. Mula noong kay Abraham hanggang itong kay Jesus Christ, hanggang sa ating kasalukuyan. Kinocompute ko po siya. 100
More than 110 generation lamang po. Ito yung sinasabi doon sa Book of Matthew chapter 1 verse 17. Yan po yung patunay doon sa mga talaan ng henerasyon. So glory to God. Glory to God. Walang dahilan na hindi natin i-glorify ang Panginoon. Walang dahilan na ma-distress tayo. Walang dahilan na madismaya tayo. Walang dahilan na manghihina tayo sapagkat kung tayo man ay, sabi niya, sa mga tapat na mga umibig sa Kanya, I will rescue you. Sabi ng Panginoon, I will rescue you and protect you because you have made known my name. Hallelujah. Glory to God. Kaya yung pandemic na yan, that is only a season. Hindi yan magtatagal. Dahil China lang yan. Ang magtatagal yung katapatan ng Diyos. From generation to the generation, 1,000 generations. Hallelujah. Kaya season lamang yan. Don't lose your faith. Don't lose your hope. Kapatid ko, magtiwala lang tayo lagi sa Panginoon. Umasa lang tayo lagi sa Panginoon. Sapagkat yung tapat niya, yung katapatan ng Diyos, yung faithfulness ng God is up to 1,000 generation. Sa simpleng competition ko, 30,000 years. Up to 30,000 years. Sabi ko sa pinaka mababang competition lamang po yan. Kaya kapatid ko, walang dahilan na manglupaypay tayo. Walang dahilan na manghihina tayo. Walang dahilan na mawalan tayo ng pag-asa. Walang dahilan. Tapat ang Diyos. Totoo ang Diyos. He will never leave us nor forsake us. Sabi niya, during your trials and suffering, it was then that I carried you most. It was then that I carried you most. Tapat ang Diyos. Sabi po niya dito, gusto ko pong bigyan. Ito na lamang po. Malapit na po tayo magtapos kasi baka magsawa na po kayo sa aking pagsigaw sa inyo. Pero that is, ano po lamang po to, dala po to ng Spirit, no? Ng ating Panginoon, no? Ito po yung challenge ko po sa inyo, mga kapatid. Ito po yung challenge ko po sa inyo. Sabi po niya dito, Hebrews chapter 10, verse 22. Let us draw near to God. Let us draw near with a true heart in full assurance of faith. Sabi niya dito, having our hearts sprinkled from an evil. Sabi niya, conscience. Sabi niya, from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Our bodies nahugasan na ng dalisay na tubig na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Let us draw near to God with a faithful, na merong tapat na pananampalataya. Sapagkat ito yung magdadala sa atin sa katiyakan. Sabi niya dito, verse 23, sabi niya dito, let us hold fast the profession of our faith without wavering, no? Without wavering. For he who promised is faithful. Ulitin ko po. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for he who promised us is faithful. Na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang Diyos na pumili at tumawag sa atin. Hallelujah. Diyan po lamang nagtatapos ang kapahayagan ng Panginoon, ang mensahe ng Panginoon. Sabi niya dito, Lamentation chapter 3, verse 23. Hallelujah. Sabi po dito, the faithfulness of the Lord never ends. His mercies never cease. No? Yung habag niya. Yung habag ng Diyos ay hindi tumitigil sa inyo. Hindi tumitigil sa atin. Buong Jezebel, hindi tumitigil ang habag ng Diyos. Sabi niya, great is thy faithfulness. Dakila ang katapatan sa ating Diyos, ng ating Diyos sa ating buhay. His mercies begin afresh each morning. Laging sariwa. Bawat umaga, ang pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Ang katapatan ng Diyos sa ating buhay. Kaya mga kapatid, purihin po ang Diyos sa hapon pong ito. Nawa, huwag po tayong mawala ng pag-asa.
Alam ko, hindi po biro yung hinaharap natin. Sa sitwasyon ngayon, hindi po biro ang hinaharap ng mundo. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Dahil yung katapatan ng Diyos, sabi niya, to 1,000 generations. Ganun po katapat ang Diyos sa atin. Kaya walang dahilan na ikaw at ako ay mapanghihinaan ng loob. Walang dahilan na ang kaaway ay mag-overpower sa atin. Tapos na. Sabi ng John chapter 16 verse 33, be of good cheer. Be of good cheer. Be of good cheer. Because I have already overcome the world. Napagtagumpayan ko na ang mundong ito. Napagtagumpayan ko na dahil sa katapatan ni Kristo. Dahil sa katapatan ng ating Ama. Dahil sa katapatan ng ating Diyos. Nagtagumpay. Magtatagumpay tayo. Glory to God. So yun lamang po. Samahan mo po ako sa isang maikling panalangin. Hallelujah. 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 Oh, great is thy faithfulness, O Father God. Lord, alam namin, Panginoon, na alam mo kung ano, O Diyos, ang mga nararanasan ng iyong mga anak sa mga pagkakataon ito. Lord, kung may nakikita kang Lord, hindi tapat, desperado, distress, O God, sa kanilang buhay. Lord, you are a God na magre-restore sa amin. You are a God, you are a faithful God, a merciful God na, Lord, sa mga umibig mo, hindi mo itatakwil. Sa mga nagmamahal sa iyo, Panginoon, Lord, nariyan ang iyong katugunan. Panginoon, yung salita mo noon kay Moises, nang sabi ni Moises, kilalanin ninyo ang inyong Panginoon ay Diyos. Lord, sa mga anak mo na nakikinig ngayon, Lord, ikaw ay nandito na sa aming mga puso. Tinanggap ka na namin bilang aming tagapagligtas. Tinanggap ka na namin bilang aming Diyos. Kaya Panginoon, Lord, batid namin kung sino ka sa aming mga buhay. Kaya Ama, kung may panahon man na nanghihina kami, ibangon mo kami, aming Ama. Ingatan mo po kami ng iyong katapatan, ng iyong mapagpalang kamay. Ilayo mo sa anumang panganib, sa anumang kabalisahan, sa anumang alinlangan o Diyos ang aming buhay. Sapagkat tapat kang Diyos na tumawag sa amin. Your mercy, Lord. Lord, your faithfulness aabot sa 1,000 generations, Panginoon. Kaya Ama, salamat sa oras na ito. We glorify your name, Father God. We glorify you, Holy Spirit. We glorify you, Jesus. We glorify you. To this GCBL Church. Lord, salamat. Sapagkat sa kabila ng lahat, Lord, ikaw ang Diyos na gumagawa ng kapamaraanan. Aming Amay, pagpalain po, O Diyos, sa dako paroon ng aming, O Diyos, ng aming journey ng GCBL. Lord, higit mo pang palawakin, higit mo pang palaguin, Lord, ang iyong GCBL. Higit mo pang, Lord, higit ka pang tumawag ng marami pang kaluluwa. At Lord, higit ka pang magdadala ng marami pang mga kaluluwa. Marami pang mga lingkod, Panginoon. Lord, at magsilang ka pa, Panginoon, Lord, ng mga sanggol na gagamitin mo, Panginoon, para sa iyong ubasan. Lord, silang naglilingkod na totoo at tapat sa iyo. Lord, we are praying, Lord, huwag mo silang biguin, Panginoon. Great is thy faithfulness, O God. Lord, silang nagpapagal. Lord, silang nagpapagamit, Lord. Lord, nakasulat, Lord, ang kanilang ginagawa sa iyo. Nakatala sa iyo, Panginoon. Have your power, your spirit, Lord, to be with them, O Father God. Protect our families. Protect, Lord, it's and every one of us, Lord. Sa buong GCBL. Lord, sa mga bagong isinisilang ng sanggol, protektahan mo, Panginoon. Protektahan mo at yung mga nagbubuntis pa lamang, Lord. Ingatan mo po, Panginoon. Lord, yung mga nagbubuntis pa lamang, Lord. We declare, Lord, that your power be upon them, Lord. Your faithfulness, Lord. To be upon them, Lord. Protektahan
Ingatan mo, Lord, yung mga nagdadalang tao. Ingatan mo ang kalusugan ng kanilang baby. Ingatan mo po kay Panginoon, Lord, yung mga nanay. Lord, narito po kami. Dumadakila sa iyo. Sumasamba sa iyo, Panginoon. Nagpupuri sa iyo. Lumuluwalhati sa iyo, aming Ama. Sapagkat ang Diyos na tumawag ay pumili sa amin ay isang Diyos na tapat at totoo. Salamat po sa oras na ito, Panginoon. Salamat sa oras na ito, aming Diyos. We thank you for your words. Salamat sa iyong pagsama. Salamat sa iyong salita. Salamat sa iyong pagkilos. Holy Spirit, Father God, Jesus, we glorify you. We worship you. We adore you. We give you praise. We give you glory to this GCBND Church, to this 47 years anniversary. We give you honor. We give you praise. We adore you as our Father, as our loving Father, as our faithful Father, our Creator. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. And all the glory and honor belongs to you, Father God. This is our prayer. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. God bless po. God bless po.